Hello, hello. Good morning, fam. This is Melissa, your favorite ER nurse, mom of two. Welcome to my live. The proud owner of the digital business Ventura Ventures. So I help busy nurses and professionals create income and impact without losing faith and family. So today's episode is super special. Our theme is From Scrubs to Screens, a journey as a nurse and digital creator. And I'm so excited our guest today is someone that I've known, for years when back in the back in Metropolitan Hospital in the Philippines. Hindi lang siya mahusay na nurse, siya rin ay certified gentleman at aminin na natin, heartthrob doon ng hospital days. Now he's based in Florida. He's continuing his career as an RN while also stepping in as a digital creator space. His journey from the Philippines to Singapore to Middle East and now US shows what courage, faith, and hard work can do. So without further ado, let's welcome my special guest, Mr. Jake Backwis. Yahoo! Welcome, my friend. Welcome to Hello! our page. Long time Grabe. Thank you for gracing my page pala. Of So, course. ayan. So, let's start with my first question. Hmm. Introduce mo naman yung sarili mo, friend. Yun, hi sa mga million subscriber ni Miss Melissa and counting. Yeah, my name is, ang gamit ko kasi dito sa US, AJ na. I'm Jake. My name is Jake. I'm actually based in Florida. I arrived or came here in the US last year. So basically, bago lang rin ako dito sa US. So, ano pa lang, 1.5 years. So yun, basically I'm working in a neuro stroke unit dito sa Florida, sa Orange City, Florida. So yun, basically yun. So, uh, my next question, way go back to our yung panahon natin sa Metro. Mm. What's your favorite memory nung panahon natin noon? Kung may naalala ka pa. Actually madami kasi 'di ba parang yun yung era na sobrang saya talaga no kasi parang syempre we were this ano parang bunch of young adult na parang still trying to figure out things na paano maging nurse tapos para 'di ba ang parang ang saya lang nung mga ng time natin kasi nung group natin batch natin kasi parang we get to enjoy yung ginagawa natin at the same time parang yung profession yun, yung profession, we're saving lives, we're taking care of people, our patients. So parang ano, sobrang masaya siya. Sobrang walang dull moments. Na parang yun yung mga moment na parang excited ka lagi pumasok kasi parang ka lang naglalaro. Pero Yeah, yeah, yeah. marami ka natututunan, alam mo yun, Oo, ang lakas mo, na isa ka sa mapang-asar nun eh. oo, no? Naalala ko pa nun, di ba? Ako yung charge, tapos para tayong mga naglalaro lang sa ano, sa unit nun, no? Just ganun. Mga bagets tayo lahat nun. Nakakatuwa. Ang saya, masaya, Lalo na masaya. yun, lalo na pag nights tayo, no? Oo, Puro kalokohan grabe. eh. As, Oo. asan na ba si Rod? Si Rod kasi tahimik na ngayon eh. Lagi kasi Nasa Australia ata, di ba? nasa Australia siya, yeah. Hmm. Nabibis ko rin. Tsaka nasan si ano? Sino ba to? Ano pangalan? Ano pangalan? Nakalimutan ko na. Sino? Yung tatlo kayo eh. Si John. Yeah, nasa na siya? Where is he? Nasa ano kayo? Nasa Dubai. Nasa Dubai. Is he Nasa Dubai practicing siya. nurse as well? Nagna-nurse din siya? Hindi siya nasa bedside pero alam ko ano siya, nagtuturo siya ng mga caregiver ata. Teacher, professor. Ay, professor dyan pala. Bigatin din, oo. Bigatin din, oo. Okay, anyway, back tayo sa'yo. Nung nasa kabataan mo, what made you decide na mag-nurse ka? Actually, parang pag going back, parang ano na eh, nursing wasn't really ano part of my plan talaga. Parang wala naman siya sa plano talaga. Kasi nga sabi ko nga nung nag-college ako, hindi naman talaga nursing yung kinuha ko eh. Parang I took up physical therapy At for like physical nag-PT ako nun kasi that time nung 2000 boom yung PT din boom, nun, boom. bagay Oo, boom. boom din yun. Tapos parang nung tumungtong na ako ng second year first sem, sabi ko parang nahirapan ako kasi may zoology na ako nun eh. Ang hirap, sabi ko parang hindi ko kaya magkabisado, parang yung mga muscles and ano pa lang, mga nerves ng kamay, sabi ko parang hindi ko kaya to, wala, hindi to para sa akin, sabi ko ganun. So parang
that time, ang sunod din naman ng mga boom na mga courses nun is parang isa din yung nursing talaga. Sobrang boom din talaga siya nung time na yun. So, sabi ko, sige, ano na lang, mag-nursing na lang ako. Pero ako yung tipo na hindi katulad ng mga ibang mga fellow nurses natin na parang alam mo yung solid yung goal nila kaya sila nag-nursing kasi gusto nila mag-work sa abroad, gusto nila mag-US. Ako naman parang for the sake lang makatapos sa atin ng college, parang may degree lang ba, parang ganun. So, Okay. parang ganun lang talaga siya. Parang, but then, as time goes by naman, na-enjoy ko naman din yung nursing. Kaya nga nandito ako ngayon. So, ayun. That's so you've had such a unique journey. So from the Philippines, tapos to Singapore, and then I know Middle East as well, and then now. Mm, I mean, can you walk us through yung journey mo from there now to yun. In journey ko na medyo MMK levels to kasi talagang sobrang MMK talaga to eh. Oh, sige, we Yun. have all the time Ah, to. masaya, ano yun, di ba? Masaya naman tayo sa metro nun. Pero syempre, gaya, kasi may mga tropa na tayo na una sa Singapore nun. Syempre, bilang ingkitero tayo, gaya-gaya, ganyan. So, nakigaya lang tayo sa ano, parang nakijoin lang tayo. So, yun, interview, nakapasa. Back then, hindi rin seryoso yung pag-apply ko, no? Parang, go with the flow lang. Alam mo yun, wala naman talaga sa plano Kasi ko talaga mag-abroad. parang uso, di ba? Uso, Oo, so everybody parang, was so, okay. Jake, meron dito. Tapos, sige, apply. So, ano lang, makikisabay ka lang sa mga uso, sa mga kaibigan natin, sa mga tropa natin. So, yun. Tapos, hindi ko din in-expect talaga na Singapore talaga. Kasi that time, meron akong pending application sa US nun eh. Kasi medyo natagalan at saka natenga ko nung kasi parang hindi ko naipasa yung first attempt ko sa NCLEX nun. So, 250, ano pa yung 250 items pa nun. So, natapos ko siya. Tapos, hindi rin na Oh pala ako my papasa, God. di ba? Ang tagal nun, di ba? 250 items pa yun. So yun din, after that, meron din ako Canada nun. Canada, medyo natagalan din. Tapos ito, nag-Singapore na. Ang nakakatuwa dyan, nung okay na ako sa Singapore, a week after, tumawag sa akin agency for Canada. Sabi, okay na daw. Pero I have to decide nung time na yun. So, mas pinili ko yung Singapore kasi syempre, may mga tropa na tayo doon, may mga nas nauna doon. So, Singapore na lang. So yun, without me knowing na yung Singapore pala yung makapagpamiserable ng buhay ko. Oo, tol, grabe yung experience ko sa Singapore. Kasi siguro kasi, that was my first time to go abroad. Tapos first time, yung nga, malayo sa family. Parang lahat first time. Tapos yung adjustment period ko, hindi ko talaga kinaya. Alam mo yun, tol, yung kung gaano ako kasaya sa metro pumasok noon, kabaliktaran nun nasa Singapore ako, parang every time na papasok ako noon, parang ang bigat na pakiramdam ko noon. Sobra, as in, parang ako maiiyak noon. Sobrang bigat talaga, sobrang bigat. Kasi para bang nabigla ako sa desisyon ko na mag-abroad na hindi ako ganun ka-prepared. Alam mo yun, para kasi nakijoin ka lang sa mga kaibigan mo, parang nainggit ka lang na parang okay naman, try lang, ganun. Why not give it a try, parang ganun. So ganun na nangyari sa akin. So for like ano lang eh, hindi ko talaga kinaya yung adjustment period ko doon. Tapos, medyo hindi rin naging maganda talaga yung performance ko sa unit. Kasi parang, dahil nga sobrang na-stress ako, na-overwhelm ba, na ang daming kailangan aralin, tapos yung culture pa, yung communication pa. So yun. So yung mga first 4 months ko sa Singapore noon, kasi nasa ano ako noon eh, surgical orthopedic unit ako noon. Yung first 4 months ko noon, sobrang hindi maganda, struggle talaga. Yun yung talagang umiiyak ako pag papasok ng duty, pag nasa duty na ako, sobrang nahihirapan ako. Kung anong bibo ko noon na nasa metro tayo, yun namang sobrang syunga-syunga ako sa Singapore ako noon. As in, kabaliktaran. Kaya minsan iniisip ko, sabi ko, parang grabe naman 'to, nasa metro ako, parang medyo senior na ako sa metro, tapos nagcha-charge na ako, gano'n. Nagtuturo ako sa mga junior ko, tapos dito sa Singapore parang parang wala akong alam. Alam mo, parang wala ka talagang alam. So yun, pangit yung naging performance ko, tapos may mga time pa nun na parang napag-initan ako ng nurse manager ko nun, eh. Kasi nga siguro parang kasi sa Singapore kasi, yung mga Singaporean dun, diploma lang sila, 'di ba? So tayo mga Pilipino, bachelor's ang hawak natin. So 4 years tayo, bachelor. So sila parang may pagka-insecure sila somehow. So parang tinitest ka nila kung gaano ka kagaling kasi bachelor's degree ka nga. So usually mga mahirap na kaso bibigay sa mga ganyan-ganyan, mga toxic, so isa ibibigay. So yung medyo hindi ko na gamay yung flow ba ng trabaho that time. Uh-huh. So, naging pangit yung performance ko. Tapos, since yung hospital na pinasukan ko no, parang JCI accredited siya. So, ang dami niya mga policies na kailangan aralin. Unlike naman sa Metro, wala naman tayo masyadong ganun, di ba? Mm. Yung nasa Metro tayo, wala naman ganun. So, yun. Parang kasalanan ko din kasi parang sobrang sobrang lax ko talaga. Sobrang
yung dinala ko yung pagiging happy-go-lucky ko na nasa metro, dinala ko sa Singapore, parang gano'n, na hindi siya applicable. So, long story short, hindi ako nakapag-adjust na maayos na parang may mga incident na nakatoxican yung morning shift ako, 'di ba? Pag morning ka, alam mo naman, yun yung mga doctor's rounds. Tapos since surgical orthopedic ako, yun yung mga karamihan, mga wound dressing yan. So minsan lalapitan ako ng nurse manager ko, tatanungin ako, sabi niya, Jake, what will you do if there's a blood spillage on the floor, ganyan ganyan. So may mga ano yan, may parang policy na kailangan kang susundin or mga steps. So hindi ko alam, pag tinatanong ko, nga nga. So nga nga talaga. So Oh. basically, nagkaroon ng impression sa akin yung nurse manager ko na parang parang hindi to okay. So parang gano'n yung nangyari sa akin. Tapos doon sa Singapore kasi kailangan mo munang mag-render ng 6 months probationary period bago mo makuha yung Singapore license mo na Yeah. pagiging RN, parang gano'n. So basically hindi ko natapos yung kasi nag-resign nga ako before pa mag 6 months. Ang nakakatawa lang doon, nung bandang ika-5th month ko na, medyo naging okay na ako, na ano ko na yung flow, parang nakahalubilo ko na yung mga ibang lahi kong ka-unit. Nung tinatry ko i-withdraw yung resignation ko, hindi na ako pinayagan kasi mga parang siguro sabi ng mga nurse manager parang hindi talaga okay. So, long story short, umuwi ako ng Pilipinas, natengga ako for 6 months. Tapos, siyempre that time hindi ko na kayang bumalik sa bedside sa Pilipinas kasi ang baba ng sahod. Magkano lang ba sahod natin nun? Parang 10,000 Mga pesos. 10,000, oh. 'Di ba? Mga gano'n, may kaltas pa 'yun. 'Di ba kung morning shift ka pa, wala kang night differential, mas mababa. So Okay. sabi ko hindi ko na ma-appreciate yung sahod na 'to. Tapos ang hirap pa ng trabaho, 'di ba? Yung patient ratio, ang sobrang bigat din. Sabi ko hindi. So ang ginawa ko noon, nagtrabaho ako sa call center nun sa Makati for 6 months. And then again, hindi ko rin naman talaga forte yung pagiging call center na 'yan. So hindi ka masaya. Random lang, baga parang again, hindi rin naman wala rin sa plano ko mag-Dubai talaga yun kasi nga parang ang dami mo rin kasi mga naririnig na horror stories sa Middle East, 'di ba? Yung mga Yeah, that's ganyang why mga 'di ba alam mo yung mga gano'n? that's why Yung I'm hindi scared. maganda, yung mga discrimination sa mga lalo sa mga Pilipino, sa mga Asian, so gano'n. So yun, wala, nagkaroon lang ako ng chance na pumunta ng Dubai no'n tapos yung nursing career ko noon wala na siya sa picture, parang wala na talaga kasi nga dahil sa nangyari yung trauma, parang na-trauma na ako sa Singapore. So wala na siya sa plano ko, wala na siya sa picture talaga. So ginawa ko nun kahit anong trabaho nun kinuha ko sa Dubai nun kasi that time kailangan makakuha ka ng work sa Dubai para ma-extend yung stay mo dun or maging okay yung status mo. Otherwise kailangan mo mag-exit and maghintay ng like a month outside ng UAE para makabalik ka to process another visa. So ganun. So usually ang nangyayari dun parang para hindi mapasok yung visa mo kahit ano na lang, ganun yung ginagawa ng mga OFW dun. Kahit anong trabaho, kukunin mo para lang yung magkaroon ng legal status sa UAE. So yun, basically naging trabaho ko nun for like 2.5 years. Naging office boy ako, as in literal office boy. Ewan ko kung alam niyo yung story na yun. Office boy ako nun for 2.5, tapos office boy slash assistant ng florista slash nasa warehouse. Kasi nga yung company na napasukan ko, parang events company siya, na gumagawa kami ng mga stage sa kasal ng mga Arabo, nag-set up ng mga sa wedding, gano'n. Mga Parang occasions na parang fun din naman yung trabaho mo na yun. fun din naman talaga. Parang hindi naman din ako dumating sa point na parang nagsisisi ako kasi parang in the first place, ano naman choice ko talaga yon na ayoko na talaga ng nursing eh. So parang give it another shot sa ibang career baka doon tayo mag-boom. So yun, as in technically parang ginagawa ko nun, natuto ako mag-carpentry work, nagkargador, naglilinis ng opisina, nagmamap ng kubeta, nagsiserve ng mga Arabic coffee, Uh-huh. tapos minsan nagugas pa ng pinggan sa bahay ng amo ko, mga ganyan. Kasi all around talaga. So yun, yun yung ginawa ko for 2.5 and then nabigyan ng chance after that na makapag-work sa insurance company. Doon na naging maganda yung buhay ko naman. Parang doon na umikot yung career ko naman na medyo okay na. Parang ang naging qualification naman na para makuha ko yung job na yun is yung medical background ko, which is pagiging nurse nga sa nursing. So yun, nag-work ako sa isang malaking prestigious insurance company sa Abu Dhabi for like 10 years din. So 10 years yun yung naging trabaho ko, masaya. Akala ko yun yung the best talaga na parang hayahay na talaga, parang ang ganda, Tagal mo maganda rin yung pala trabaho. doon, ano? Oo, matagal tol, sobrang matagal talaga ako doon. Tapos yun yung job na sobrang maganda yung sahod ko. Nakapag-travel ako, nakabili ako ng sarili kong sasakyan. Alam mo yun, nabili ko ng mga luho ko. Kasi nung na-office boy ako, magkano lang sahod ko noon, parang 30 to 35 pesos. Parang ganun lang ata. I mean, 30 to 35,000 pesos, parang ganun lang. Eh nung sa insurance na ako, umabot ako ng 150 to 200 Laki, ah. K.
Malaki talaga. So, tapos haya-hayahay ka lang kasi parang ang ginagawa mo lang nun namin, parang nag-approve kami ng medical claims sa mga clinic, sa mga hospitals, yung gano'n. So, yun. So, yun. Tapos, anong nangyari naman yan, kala ko yun na talaga yung the best. Kala ko okay na. Actually, wala naman akong planong umalis ng UAE kasi nga maganda talaga sa UAE kung tutuusin. Mas maganda siya sa US, parang Yeah. gano'n. Ang problema lang talaga, walang citizenship sa UAE. So, kahit magtrabaho ka lifetime sa UAE, babalik at babalik ka kung saang bansa ka galing. Yun yung ano dun, downside nun. So Mm. yun, tapos paano ko nakapunta dito sa US? When yun yung pandemic hit, daming mga realization ganyan ganyan. Tapos yung mga closest na tao or tropa ko na sa insurance, hindi ko alam na meron pala sila mga plano sa buhay na bumalik sa nursing, may gano'n na alam mo yun, parang I was left in the middle of nowhere na parang nagulat na lang ako na sila alis na babalik na. Yung iba pumunta ng Australia, ng Canada, pumunta ng US, yung iba umuwi na ng Pilipinas. Sabi ko, hala, ano nangyari sa akin? Parang wala na akong kasama. Ba't parang all along na magkakasama kami masaya? Akala ko masaya lang. Pero sila, meron na pa sila mga plano sa buhay nila, parang gano'n. So, parang, oo. Sabi ko, aba, parang parang wala na akong ano. Parang yun din yung time na parang na-depress ako, na parang, sabi ko, dumating sa point na ewan ko kung midlife crisis ba yun or something, na parang nagba-backtrack ako kung ano na nangyari sa buhay ko. Parang wala pang nangyari sa buhay ko noon, na parang naging happy-happy lang. Kasi may mga along the way din, may mga struggles din kasing nangyari, naging ano ako, nagkaroon ako ng mga financial matter na, alam mo yun, mga struggles din. Tapos yun, anong nangyari nun, kaya naman ako na-inspire talaga na magbalik or i-try ulit maging mag-bedside or mag-nurse. Kasi nung 2021 ata yun, nagkaroon ako ng chance na bumisit dito sa US. So yun nga, nalaman ko nga na kayo, nandito na kayo, yung mga kasama ko sa metro, ganyan, sabi ko yung mga junior ko, sabi ko, ang ganda na ng mga buhay ng mga hinayupak na to, sabi ko. Sabi ko, mga lintik na 'to, ang ganda na ng mga buhay nito, sabi kong gano'n. Sabi ko kung kaya naman nila, malamang kaya ko din 'to, sabi kong gano'n. Ang ginawa ko nun pagbalik ko ng UAE, nag-start na ako mag-process ng ano ko, ng application for NCLEX ko nun, tapos nag-start na mag-review. Pero ito sobrang struggle nun kasi ang hirap, parang 13 years ako nawala sa bedside, tapos alam mo yung nag-aaral ako ng NCLEX nun, nag-start ako mag-aral, as in wala talagang pumapasok, parang it took me like a couple of months bago ko ma-appreciate ulit yung nursing concepts and theories na yan. As in, wala talaga. Sabi ko, ano ba to? Hindi ko maintindihan. Sabi ko, wala talaga. As in, sabi ko, parang ang hirap. Tapos, may mga time na nag-exam ako sa U-World nun. Parang ang percentage ng passing ko na 10%. Sabi ko, ganun. Sabi ko, paano ko papasan NCLEX nito? Sabi ko, ganun. So, parang, Itapon mo na ah, talaga yung napag-aralan mo ng nursing. oo, sabi ko, hala, parang hindi talaga para sa akin yung nursing. Parang sabi ko, nagtampo na siguro yung nursing sa akin, sabi ko. Kasi parang talagang ayoko na talaga eh. By the way pala, nung nasa UAE na din naman ako, trinay ko din naman pala na kahit pa paano bumalik sa nursing. So, I tried taking yung HAAD exam. Pero nag-fail ako ng twice sa HAAD. Parang sabi ko, ang dali naman na exam. Pero sabi ko, bakit hindi ako nakapasa? Twice ako nun eh. Tapos kasi that time, parang after na exam, pass or fail lang yun. Alam mo na kagad yung right there and then alam mo na yung result. So yun. Going back yun yun. So yun, parang trinay ko lang talagang mag-NCLEX. Tapos parang sinasabi ko nga, dun nga sa vlog ko na parang ang nangyari sa nursing journey ko, parang as in 99% faith lang talaga, 1% sweat. As in lahat talaga dinasal ko ng malala talaga. Parang halos lahat ng santo tinawag ko nun para makapasa lang ako ng NCLEX. Kasi second attempt na yun, technically second attempt ko na yun eh. So yun, wala lang, nakapasa ng NCLEX, nakapasa ng IELTS exam. Tapos yun, the rest is history. Nandito na, nakakuha ng magandang employer. Tapos yun, yung ano naman din, naapektuhan din ako ng retro for 6 months. Natenga rin ako nun eh. Natenga ako ng for 6 months. Buti lang 6 months lang talaga ako naapektuhan ng retro. And then after nun, 2024, yun, nandito na ako last year. Mga April. So yun. Galing mo, Mm. friend. Galing nga. Oo, At least, grabe. na ano yung faith mo, alam, kasi yung mga succeeding question ko is about, pushing through, sa Mm. mga struggles mo. Alam mo yun, so basically, ang naging inspiration mo is si God na to. Oo, sobra. Tsaka parang sabi ko that time, sabi ko parang wala naman nangyayari na sa akin. Sabi ko, kung hindi ko ita-try ito ngayon, kailan pa? Parang gano'n. Sabi ko, parang alam mo yun sa stage ng buhay ko na yun, parang sobrang nagse-second thought din ako, tutuloy ko pa kasi parang ang tanda ko na.
Parang nasa 40 na ata ako, 40 na ako nun. Tapos sabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko pa, parang yung brain cells ko nung nangalawang na. Alam mo yun? Parang sobrang naging Hindi relax na pa ako rin sa trabaho ko. nagbabago, eh, no? Oo, yung trabaho ko tol for 10 years, sedentary lifestyle na sa opisina lang, kain, tulog, ano ka lang, parang hayahay lang. Alam mo, kahit nakapikit ka, kaya mong gawin yung trabaho mo. Tapos bilang ito ngayon, mag-aral ako ulit. Alam mo yun, ang hirap talaga, pero it's all worth it naman din, masasabi ko, parang ganun. Yan. So ngayon you're, di ba, aside from nursing, you're stepping to the like the digital creator space. You know, what inspired Mm. you to, to go to this path naman? Ayun naman, it was actually may conscious effort talaga na gumawa ng YouTube channel dun. Kasi that time nung nasa UAE pa ako while waiting for, yun nga, sa pagpunta ko dito sa US, parang sabi ko, kasi before mahilig ako mag-video-video eh. Ang unang reason ko nung kaya ako nag-create ng YouTube channel nun, gusto ko lang siya maging imbakan ng mga videos ko. Mga videos talaga, parang ano lang siya, imbakan lang siya. Kasi syempre yung memory ng phone, limited lang. So at least pag sa YouTube channel, pag may YouTube ano ka, account ka, doon mo lang tambak yung mga ano mo. Di mo, pwede mo na may customize yun na i-private mo lang naman eh. Tapos noon, biglang, habang naghihintay din ako ng ano ko noon, pagpunta rito sa US, syempre, gusto ko rin malaman kung ano ba yung pwede kong i-expect dito sa US. So, ang ginawa ko noon, it was also my conscious effort talaga na mag-search sa YouTube kung ano ba yung pwede kong expect yung lifestyle dito, kung ano yung buhay sa US, ma-expect ko as a nurse, di ba? So, nanood ako ng mga mga vlog na yan, mga nursing vlog. Tapos yun, inspire na ako ng mga ibang content creator na parang naisip ko, sabi ko, ang magiging market or target ko sa channel ko is yung mga katulad ko ba na nawala sa nursing ng sobrang matagal na parang naisantabi yung nursing dahil siguro nagkaroon ng family or kailangan ng mas high paying job para ma-sustain yung makapag-provide sa family, parang ganun. So, parang gusto ko na maging inspirasyon sa kanila na parang kung ako, nakaya ko na hindi naman din tayo katalinuhan talaga. Di ba, alam mo yun? Parang ganun. Pero kumbaga sa sipag, tiyaga, at saka faith talaga, parang kaya naman eh. Wala namang hindi pwede. Wala namang hindi wala namang imposible, parang ganun. Tapos kung yung alam ko kasi yung mga iba na nasa ano ko rin, nasa parang sitwasyon ko rin, iniisip nila kasi minsan matanda na sila. Dito naman kasi sa US parang wala naman, Walang limit. parang di nagma-matter yung age, 'di ba? As long as kaya mo magtrabaho, able ka, go lang, okay yan. So yun, basically yun yung naging ano ko talaga, naging motivation ko kaya ako nag-create ng YouTube channel. So yun, para lang mag-inspire ba ng mga fellow nurses natin na parang i-encourage sila na, "Hey, bumalik kayo sa nursing na ano, dito parang kung meron pa kayong natitirang kahit papaano na katiting na nursing dream niyo diyan na gusto niyo i-chase, it's never too late." Parang gano'n. Okay. So Mm. meron ka ba nakitang similarity sa nursing at sa pagiging digital creator? Meron ba? Ano ba? Ang hirap naman ng tanong na yun, parang ano, Hindi, kung meron lang ba? But I was just wondering. So, what iniisip ko din, parang, paano ba, ano ba? parang Ano wala. ba? Parang, hindi parang natural lang naman sa atin yung ano, yung, Siguro kasi parang ano, eh, na it comes with ano na rin yung generation kasi ngayon, parang yun lang kasing uso, 'di ba? Alam mo yun? Parang ito yung in ngayon, eh, so parang might as well, alam mo yun, try oh, mo din, parang gano'n. actually, that's why I told myself to, I said, bakit? Kaya ko din naman yan, gawin ko Oo, na. parang gano'n, 'di ba? Parang kung kaya naman ng ibang mga katulad natin ng mga nurse na nagagawa nilang pumasok sa digital world or content creation, 'di ba? Why not, 'di ba? Why not i-try na naman din? At saka mas maganda rin siyang platform kasi na papakita mo kung ano yung trabaho natin, na i-share mo sa iba, 'di ba? Parang katulad katulad ngayon, ang daming mga fellow nurses natin na naghihintay sa Pilipinas na walang idea kung ano yung pwede nilang expect na buhay dito sa US. So parang tayo, yun yung lang pwede nating maitulong sa kanila ba na parang ipakita sa kanila yung kahit papaano yung picture na pwede nilang ma-expect at kailangan kung anong mga kailangan nilang paghandaan bago sila pumunta dito sa US, 'di ba? Parang gano'n. O, trap. Ang bagay, kasi ako din nung pumunta ako ng abroad, hindi ko rin alam kung ano i-expect. Okay. Oo, 'di ba? Lalo na yung era pa natin, yung panahon natin kasi hindi pa naman uso yung ganito, 'di ba? So talagang wala ka talagang idea, 'di ba? Anong ano, Wala mga wala pa namang YouTube masyado nung panahon natin, eh. sa kanya-kanya ano, kanya-kanya sikap, Oo, kanya-kanya. sariling sikap lang talaga. Kaya yun. So for nurses na nanonood sa iyo ngayon, or curious or working
abroad? Ano yung what you're exploring online options? Ano yung advice na bibigay mo sa kanila? So sorry ulit, hindi ko narinig. Parang anong advice mo sa mga future nurses na want to explore abroad? Ayun. Um, ano siya, hindi siya madali. Parang kumbaga kaya nga kaya nga ng nangyari sa akin, parang kailangan mo talagang pag-isipan kung gusto mo talagang mag-abroad. Kasi hindi siya basta lang na nainggit ka sa tropa mo or gusto mo lang gumaya kasi yun yung in. Or, alam mo, nainggit ka kasi parang, oh, okay dito. Kailangan mo talagang i-prepare yung sarili mo emotionally, physically, financially. Lalo Mentally? din mentally, as in mentally talaga. Hindi siya madali. As in, kung hayahay ka dyan sa Pilipinas, nako, dito sa US particularly, parang ang hirap din talaga. So sobrang kailangan mo talagang i-prepare yung sarili mo kasi nakaka-drain siya, sobrang nakaka-drain kasi nung pumunta yung naghihintay pala ako sabi ko sa sarili ko, sabi ko, parang okay dito sa US, parang madaling yumaman, sabi ko gano'n. Kasi ang parang ang work mo lang 'di ba parang 3 days a week lang. I mean, 3 days a week lang, gano'n. Sabi ko, may 4 days kang off. Sabi ko, parang kaya kong sagarin yung sarili ko. Mag-overtime ako, mahanap ako ng mga ilang job niyan. Sabi ko nga sa sarili ko, aba, nung nandito na ako, parang hindi pala kaya. Yung parang yung 3 days na Pagod trinabaho na mo, pagod ka na eh. pagod ka na sa 4 days mo na off, parang kulang na kulang pa, hindi ka maka-recover sa 4 days na off mo na yun, di ba? Sabi ko, hindi pala, parang expectation versus reality talaga, parang gano'n. So yun lang, parang kailangan talaga maging prepare yung mga fellow nurses natin na nagbabalak na mag-abroad. So parang sobrang pag-isipan niyo ng Kasi maigi. hindi siya Oo, hindi siya madali talaga, hindi siya madali. Pero siyempre, sa sipag-tiyaga mo, rewarding naman talaga. Yun naman yung best part na rewarding naman talaga siya. Parang, it's all worth it naman din talaga. tsaka Ayun. kasi yung mga bagay na hindi mo ma-afford or dahil sa trabaho mo before is you can afford it. Lalo na Exactly, actually exactly. ano ko nung nasa UK ako, parang feeling ko parang sabi ko, parehas lang pala kami nito, kaya ko pala 'tong bilhin eh. Alam mo 'yun? Oo, no. Oo, Kaya ko naman pala bilhin 'to dito, parehas kami ng ano, alam mo 'yun, parang sabi ko, "Oh." Anyway, so mag-throwback tayo. So sa ating dalawa, sinong lagi may baong tsismis? Parang ako ba? ikaw. Ako ba? Parang di naman ako. Tsismis ka naman kaya. Tapos ano pa, so kung babalikan mo yung nasa metro, yung younger self mo sa metro, anong sasabihin mo sa sarili mo? Sabihin ko sa sarili ko siguro that time, "Wag ka muna mag-abroad, wag ka muna magmadali." Alam mo yun? Take it easy, mag-enjoy ka lang kasi parang kung babalikan ko ang saya ng mga moment na nasa metro tayo 'no, parang ang saya kung okey naman din talaga yung sahod sa Pilipinas, na Oo. alam mo yun parang ang saya lang, hayaang-hayahay lang ng buhay kaso lang siyempre tumatanda tayo parang siyempre may mga pangarap din tayo sa family natin, sa sarili natin na hindi naman tayo kahit na sabihin nating sobrang masaya, kailangan mo minsang bitawan yung happiness na yun para lang yung kung may goal ka sa buhay mo para alam mo yun ma-reach mo ba yung goal mo. So yun lang, sobrang nakaka-miss lang siya kasi parang yun yung mga moment na sobrang masasabi ko na na-enjoy ko yung trabaho ko. Alam mo yun, na excited kang pumasok kasi yung mga tropa mo, alam mo Sa, yun? sa station seat, sa 60 tayo, di ba? Sa 60 Siksi tayo sa Siksi magkakasama. tayo nagkatrabaho sa Siksi, oo, ayun. Tapos naalala ko pa nun 'no, tawang-tawa ako sa'yo nun kasi 'di ba ano ka parang first time mo ata mag-doctor's cart nun? Tapos 'di ba nagsisigaw ka sana nun sa hallway, "Uy, That's why that's why I'm really scared of going to the ER that time. kaya nga sabi ko kaya nga napaproud ako sa'yo nasa ER ka ngayon," 'di ba sabi ko. Sabi ko, shit, lagay mo na ako sa lahat. Lagay mo na ako sa lahat. Huwag mo ilagay sa ER. Kasi sabi ko, yan yung pinaka-ano kasi traumatizing. Kaya natatawa ko. Yung itsura mo at saka itsura ni Rog noon, sabi ko, shit, itong senior ko. Ay, parang kinahihiya ako ng kalokohan ko. Tawang-tawa kami nagsisigaw ka sabi ko, "Anong nangyari dito?" Kaya ang saya nun, ang saya talaga ng promise, nakakatuwa yung sa Metro talaga, grabe, Lagi ang saya. may event din. Lagi may events nun, di ba? Nung Oo panahon. naman, oo may mga ano tayo, mga events nun, kaya Lagi tayong umaalis nun. Lagi tayong may mga. oo. So anyway, so ngayon, so what's next for you both in in this nursing and digital journey?
Anong next? Sa nursing, actually, hinintay ko lang matapos yung kontrata ko dito sa Florida. Tapos, oo, gusto ko lang i-try yung ano, gusto ko lang i-try yung Cali. Kasi nag-endorse na rin ako ng license ko sa Cali, so okay na yung lisensya ko. Okay. Okay na, okay na. So try lang naman din. Siyempre marami akong mga naririnig ng mga negative feedback. Siyempre, expected naman yun. Eh, lalo lang gusto kong punta pa LA pa. LA, di ba? I Ang gulo. ako personally, I think it's good for like sa mga single tulad mo. Mm, mm, Unless, tama. di ba? Alam mo yun, ewan ko, kasi Ah, kasi parang yung cost of living, I mean, kasi totoo naman din. and Totoo naman. parang mahirap. Kasi ako, that's where I wanted to go first, actually, sa California. Kasi yung pinsan ko nandiyan. And Mm. that's encouraging me to go back there. But Saan, then, saan naman saan sakali? sa Santa Clarita siya, malapit din siya sa LA, I think. Malapit na sa ano din, malapit na sa LA. Di ba Oh, parang si Ma'am Roda parang malapit lang din ata dun. nandun nga lang din siya. Di ba? But I haven't seen Parang dun sa within the area lang din siya. di pa kami nagkita ni Ate Roda dito sa US. So hopefully soon. Ano mo, Tapos, papayaman mo ako dito sa business ko, friend. kaya. Yan ang gusto Eh, ko. si ano pala, si, si Gia, ba't di mo invite dito sa ano mo? Sa live mo? Hindi pa kami ulit nagkakaano eh. Siyempre, isa-isa lang kasi nilinya ko Bagay. na yan nilinya ko na yan si Padama, Ay, si si Joanne, okay din, okay na rin niya ngayon, no? Osang. So inaano, Donya na yun, donya na ngayon yun, eh. meron siyang ano, 'di ba? Meron siyang shop Parang aesthetic clinic pa yun. nag-open dito sa Seafood City. So, Stig. yun talaga, hi Padama. Oo. Ano, grabe, no? I-endorse natin yan. So Ah, anyway, ito na tayo sa last portion na tayo, friend. mm. So, any last words of encouragement, especially I think sinabi ko na sa'yo, pero last words for the future nurses na papunta dito who dream of working abroad. Ayun, gaya nga sinabi ko kanina, parang especially dun sa mga nurses na katulad ko na nawala sa bedside for century na, or century, for decade na mga ganyan, kopong-kopong na. It's never too late na i-chase nyo yung dream nyo kung meron pa kayong dream na pumunta ng US. Parang just give it a try, parang wala namang mawawala. Kasi parang isipin nyo na lang, ang daming gustong pumunta ng US. Pero hindi sila makapunta kasi in the first place hindi naman sila nurse. So tayong meron tayong capacity na pumunta sa US, why not grab the opportunity, 'di ba? Kasi nurse tayo. So ang dali nating makapenetrate sa US. So yun nga lang, kailangan lang talagang magsipag, magtrabahuhin talaga yung exams. So yan. Simulan niyo na kung talaga may plano kayo, mag-US, start na ng application, tapos yun lang. Siyempre, expect nyo lang din talaga, hindi naman din talaga madali ang buhay dito sa US. Kumbaga, akala lang natin na so gano'n siya kadali. So, maraming mga struggles talaga. Pero siyempre, part naman talaga yun, part ng journey yun, eh. Part ng process yun. So, advice ko rin dun sa mga fellow nurses natin na nandito na. Kasi marami ako nababasa sa Lefora na yun na, nandito na. After that, mga ilang months pa lang, parang gusto na give up. So parang sabi ko, lagi yung parang always go back kung ano ba yung goal mo or ano ba yung reason mo Go bakit back ka to your big nag-US. why. Oo, yung big why mo na Dito, yeah. ang dami mong sinakripisyo na yung pag-aaral pala na NCLEX na yung pag ipasa yung English exam na yan, ang hirap na yan, 'di ba? Tapos konting konting pagod lang, konting hirap lang, susuko ka na. Parang napaka-ano naman, napaka-unfair naman sa sarili mo na gano'n-gano'n mo lang bibitawan yung pinagtrabahuhan mo, 'di ba? So, always go back yung sa reason mo bakit ka ba nag pumunta ng US, 'di ba? Siyempre 'yan yung parang we wanted to provide something for our family back home, 'di ba? For better living, parang gano'n. So yun, gano'n lang lagi. Tsaka siyempre, parang give yourself time para mag-adjust talaga kasi hindi siya madali. Sabi nga nila 6 months kulang pa yan, eh. Usually ang max talaga, parang 2 years pa nga sabi nila, yung talagang totally adjusted ka na, okey ka na. So yun. So ano lang, tiyaga lang talaga, tsaka siyempre huwag kakalimutan talaga si God. Parang sabi ko nga, sa journey ko na 'to, siya talaga lang talaga yung sobrang kinapitan ko din talaga, sobrang, sobrang kinapitan ko. So yun, basta, good luck sa mga future nurses na pupunta rin ng US at tsaka sa mga nurses na up until na waiting. Tiyaga lang talaga. Parang, isipin niyo na lang kung ano yung brighter side ng bakit kayo naghihintay sa ngayon na siguro kasi
binibigyan kayo ng time ni God na para mas mag-spend time for your family. Kasi pag nandito na ka sa US, especially pag single kayo, medyo mawawalan kayo for a time ng time for family kasi nga mabibisi kayo sa trabaho talaga. And then, um, habang naghihintay din siguro mas maganda yung iba na walang bedside experience bumalik sa bedside kasi iba rin talaga yung may dala-dala kang knowledge at saka skills talaga. Though sabihin na natin 'pag pumunta ka naman sa US sobrang totally Nagka-train ka na different different siya, pero at least kahit papaano may dala kang confidence ba na kaya mo yung trabaho na haharapin mo parang gano'n. Yun lang naman din talaga, eh, yung confidence na naman talagang kaya mong ano talaga, eh. So yun ano, good luck talaga and then see you soon dito sa US. Okay. Thank you very much, Mr. Jake Pacris. Jake pa rin talaga tawag ko sa'yo. I can't call you AJ. I'm sorry. I know. Thank you for sharing your incredible No, yeah, no journey problem, no with us. problem. So from scrubs to screens, the story proves that no matter where we start, with faith, courage, and hard work, we can go further than we ever imagined. And to everyone who's watching, thank you for tuning in. So don't forget that dreams don't expire, neither should yours. So if you find value in this live, please share it with a nurse friend and tag someone who needs an inspiration. And make sure you're following this page and Jake's YouTube channel. What's your YouTube channel? RNAJ. There you go. And so this is Melissa again, nurse, mom, and entrepreneur, signing off. Faith first and family always. Freedom is possible. So see you again in my next live. Thank you, friend, and have a Bye-bye, bye-bye. happy Sunday. Thank you, thank you. Appreciate it. See you soon, see you soon. I'll end my live. Ah, saan na siya namatay?